ipagpapatuloy ko ang katuruan tungkol sa tunay na mananamba ng ating banal na Ama, Diyos sa langit, na kung saan kinailangan po ng bawat isa, bawat Kristiyano, na magsamba sa banal na Espiritu ng ating banal na Ama, Diyos sa langit. Sapagkat nababasa sa Juan Kapitulo 4, versikulo 23 at 24 na nagsasabing kinailangan po ng bawat mananamba na sasamba sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritu at sa katotohanan. So, ito ay tumutukoy sa banal na Espiritu ng Diyos. At ang katotohanan naman ay ang pagiging anak ng banal na Ama, Diyos sa langit, in Christ likeness, na kung saan matatawag po tayong Kristiyano nang dahil sa ang pamumuhay natin ay tunay na mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng anumang mga ginagawa ni Hesukristo, anumang mga katuruan ni Hesukristo ay nakikinig po tayo at sumusunod. Yan po ang katotohanan. At ang banal na Espiritu naman ng Diyos ay babasahin ko sa bagong aklat na sa Roma Kapitulo 8, versikulo 11 hanggang sa 14. Pag nasa inyo ang Espiritu ng Diyos na bumuhay kay Jesus, nung namatay siya, bubuhayin niya rin ang pisikal na katawan niyo sa tulong ng Espiritu niyang nasa inyo. Kaya mga kapatid, may obligasyon tayo, pero hindi ang mamuhay ayon sa gusto ng nature ng tao. Kasi kung mamumuhay kayo ayon sa tradisyon ng tao, mamamatay kayo. Pero kung papatayin nyo ang mga masasama nyong ginagawa sa tulong ng Espiritu ng Diyos, mabubuhay kayo. 14. Ang mga sumusunod sa Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. So, ipagpapatuloy ko ang pagbabasa sa 15. Hindi kayo inaalipin ng Espiritu ng Diyos na binigay sa inyo ng Diyos. Kaya di kayo dapat matakot. Instead, naging mga anak kayo ng Diyos sa tulong ng kapangyarihan ng Espiritu, kaya nakakatawag tayo sa Diyos ng Tatay. O kaya sa English ay Abba Father. So, sino yung mga tunay na anak ng Diyos? Ay ang mga sumusunod sa Espiritu ng Diyos. Kaya naman, ang tunay na mananamba ng banal na Ama, Diyos sa langit, ay siyang tunay na mga anak ng Diyos, sapagkat sumasamba sila sa Espiritu ng Diyos. Diba nabanggit ko nung una na ipaliwanag ko na makakakilos lamang ang banal na Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu at sa Espiritu natin, ng bawat isa natin. Kung anong iniisip mo ngayon ay hindi ko mababasa at hindi mo rin mababasa, hindi mo rin malalaman ang mga iniisip ko. Ngunit may Espiritu ng Diyos na kung saan na nakikita niya anumang nasa isip natin at maging sa puso natin. Yan ang kakayahan ng banal na Espiritu ng Diyos na wala tayong kakayahan bilang tao. Kaya naman, ang tunay na sumasamba sa banal na Ama, Diyos sa langit, ang siyang ginagabayan ng banal na Espiritu. At ang mga tunay na ginagabayan ng banal na Espiritu ng Diyos na banal Ama sa langit ay
mga tunay na mga anak niya. Ito ang tunay na mga Kristiyano, ang ginagabayan ng banal na Espiritu ng Diyos at naniniwala sila na ginagabayan sila araw-araw sa banal na Espiritu ng Diyos.